sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians. At malapit na po tayong matapos as we are now entering to the new chapter, sa chapter 15. And we know that 1 Corinthians has only 16 chapters. At tayo po ay nasa second to the last chapter na po ng ating pag-aaral sa 1 Corinthians. And Lord willing, ito tayo magtuloy sa 2 Corinthians sa kalooban ng Panginoon. At ngayon po, pag-usapan po natin the Gospel Resurrection. Okay? Ang Ebanghelyo ng pagkabuhay muli. Mga kapatid, have you heard about cryonics? Narinig niyo na po ba yung proseso ng pagyeyelo sa isang katawan ng bangkay, ng tao, para po ma-preserve ito? At ito po ay sa pag-asang magkakaroon siya ng muling buhay, o muling pagkabuhay kasi na-preserve. Kapag na-develop na o nagkaroon ng mas mataas na teknolohiya kung paano bubuhayin uli ang isang patay. Imagine, kumuha ka sa freezer mo ng frozen chicken. Di ba, itotow mo yon? And wala pang ganung teknolohiya na kapag yung isang laman ay nagyelo at yung pag-crystallize ng yelo ay siguradong nagdadamage ng mga cells at ng mga veins. Wala pa pong teknolohiya talaga ngayon na magsasabing kayang gawing fresh uli at merong mga kuryente ng buhay uli sa bawat ugat. Wala pa pong nangyayari noon hanggang ngayon. Pero noong January 12, 1967, si Dr. James Bedford ang unang taong nailalim dito sa proseso ng cryonics o yung pag-freeze ng katawan ng tao, no, sa isang cryogenic vault. At ginawa ito habang siya'y namamatay sa kanyang kidney cancer. At sa kabila na dapat siya ay ipanalangin, ang mga ibang mga team sa California, I think they are scientists, siya ay nais na i-preserve sa pagnanais na patigilin ang kamatayan sa kanyang physical na katawan. So ito ay sa pamamagitan ng pagyeyelo sa tinatawag na liquid nitrogen. Imagine gaano kalamig yun, no? Negative 196 degree Celsius. You know, have you been in the coldest part of the world? Dito nga lang sinisipon na tayo pag lumamig, di ba? O, sinapunta na Baguio, Sagada, di ba? Or kayo ay napunta na sa mga malalamig na lugar. Halimbawa, sa North Pole daw. No? Mga negative talaga yung sobrang nagde-drop doon, no, yung lamig, no, yung klima. At hanggang ngayon, almost 60 years, si Dr. James Bedford ay nandun pa rin sa facility ng ginagawa yung cryonics. At naghihintay siya ng isang muling pagkabuhay. At alam niyo po ba, marami na pong nag-sign up, no, sa US para pag sila ay namatay, dadaan po sila sa yung kanilang bangkay sa ganoong proseso. At milyong-milyon, no, at na dolyar ang kailangang gastusin sa bagay na iyon. Yamang yung muling pagkabuhay na yan ay hindi po kayang ibigay ng siyensya. At marami pong mga kilalang mga personalidad, katulad po ni Paris Hilton, at meron pang mga sikat na mga atleta na may kakayahan upang magbayad doon sa prosesong ito. Sumusugal sila ng milyon para takasan yung kamatayan. Mamamatay sila pero merong pag-asa na sa susunod na panahon sila ay mabubuhay muli. Ngunit habang nagyeyelo ang mundo ng mga patay sa prosesong cryonics, sa isang desperadong pag-asa, kasi po yung ganitong facility, I think nasa Arizona, sa US, and sinasabi rin naman sa waiver na hindi rin ito garantisado. Pero yung ating pinipreach, yung ating ipinapahayag, ito ay may pag-asa
Sabi nga dito sa ating talata na babasahin ngayon, pag-asa na pinakamahalaga. Kaya dito sa unang Korinto, makikita natin na ang pagkabuhay na muli, hindi po ito eksperimento ng tao. Kundi ito ay tiyak na pangako ng Diyos na natupad na kay Kristo at ito po ay garantisado para sa kanyang mga pinili. Ito po ay totoong mangyari para sa kanyang mga biniligtas, sa kanyang bayan. So dito mga kapatid, tayo ay nasa chapter 15 na ngayon. Babasahin natin yung teksto from verse 1 to verse 11. Matapos ilantad ni Pablo yung mga issue sa Korinto, yung mga problema nila patungkol sa mga pundasyon ng buhay Kristiyano, sa problemang division, relationship, at yung nakaraan sa mga gifts, so regarding po sa pagsamba, so ecclesiology, na pag-usapan din natin. Dito, pagdating po sa chapter 15, ibinabalik sila ni Apostol Pablo sa pinakapundasyon ng kanilang buhay Kristiyano. Wala pong iba ang ebanghelyo. So dito sa 1 Corinthians 15, na sabi nga po sa verse 1, ngayoy ipinapaalala ko sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating teksto sa umagang ito sa unang Korinto, kapitulo 15, talata 1 hanggang 11. Magandang balita Biblia at ito po ang salita ng Diyos, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng aking tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinabi ng kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos, ang lahat ng mga apostol, sa kauli-huli, ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak na wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niya ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Kayo po ay umupo at tayo ay manalangin. Aming Diyos sa banal, kami po ay minsan pa humihingi ng iyong pagliliwanag, illumination sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming soul and mind upang kami, Panginoon, ay makaunawa. Huwag niyo pong hayaan na mag-hinder ang aming mga kasalanan, bagkos ito ay maging pagtuturo sa amin how to mortify our sin, Panginoon, at mag-interpret ito into our worship and praise to our Almighty God. Ito po, Panginoon, namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malain na Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Alam niyo pa mga kapatid, ang Korinto ay sentro ng Greek dualism. So when we say Greek dualism, sila ay may mga Gnosticism na paniniwala. Paniniwalang mabuti yung spirit, pero yung laman o yung katawan, ito ay masama. Naniniwala sila na tayo ay nakakulong dito sa katawan ito. So therefore, parang tayo ay napipigilan ng laman at ito ay masama. Kaya ang resurrection para sa mga ilan sa Korinto, predominantly, lalo na yung mga hindi mananampalataya,
Sa kanila ito ay isang metaphor lamang. Ito ay isang simbolo lamang, yung resurrection o yung muling pagkabuhay. Kaya sumulat si Pablo upang i-correct ito. Upang ituwid ito. So ito yung ating subject matter, yung issue dito sa kapitulong ito bago natin tapusin yung 16 chapters. At para bang sinasabi ni Pablo na ang Kristong walang pisikal na katawan ay Kristo na walang tunay na tagumpay. Dahil po ang kamatayan ni Kristo, ang kanyang pinagtagumpayan, hindi lamang po spiritual, kasama po ang pisikal. So, ito yung argument ni Pablo. At kung makikita natin ngayon, mga kapatid, ano ba yung pressing issue natin ngayon? Na merong mga kontemporaryong Christians nag-e-excel sa talent, nag-e-excel sa mga gift, nais maging involved sa isang iglesia. Pero ang problema, walang tamang pagkaunawa sa totoong ebanghelyo. Minsan, yung church membership, ang requirement kapag ikaw ay talented, o kung ikaw ay may kakayahan, financially able, o kung ikaw ay may connection, hindi na sa kung ikaw ay may tunay na propesyon ng pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So kung hindi kumpleto yung gospel na may resurrection, ang alam natin, hindi ito makapagliligtas. Dahil ano ang pag-asa natin kung walang pagkabuhay? Kung ang object ng iyong pananampalataya, si Kristo, hindi nabuhay, so ano ang layunin ng iyong pag-asa kung iyong pag-asa, kung saan ka nagbibigay ng pag-asa ay hindi nagtagumpay? Hindi tinupad yung sinabi ng propesiya, hindi siya nagtagumpay sa kamatayan. Paano mo masasabi na ikaw ay spiritually mabubuhay muli, pero yung subject ng iyong pinagpapananampalatayaan ay hindi nagwagi sa kamatayan? At dito, makikita natin, dito unique ang Christianity sa usaping resurrection of all the cult, of all the false religion. Kaya, ang mensahe natin sa umagang ito, nais ko po inyong maiparating, maudawaan, the apostolic and historically attested gospel proclaims Christ's victorious resurrection which saves sinner. Again, our message for this morning, the apostolic and historically attested gospel proclaims Christ's victorious resurrection which saves sinner. Ang apostoliko at makasaysayang pagpapatotoo sa ebanghelyo ay nagpapahayag ng matagumpay na pagkabuhay ni Kristo na nagliligtas sa mga makasalanan. So ang problema, paano natin masasabi na ang ating ebanghelyo na pinanghahawakan ay tunay, ay totoo? So this leads us to consider two foundational truths about the gospel. Its apostolicity as authority and the eyewitnesses attestation who confirms about the authenticity of our scripture, of the gospel. So 2 points, 2 biblical evidences of the gospel. First is apostolicity of the gospel. We can consider here from verse 1 and 2. And secondly is the attestation of the gospel. So ang pagkabuhay muli ni Jesus, kung iisipan natin, ito yung pinaka-detalyadong salaysay ng ebanghelyo na nakabatay sa mga patotoo ng saksi. Hindi lang po yan ipinirich ng mga apostol, kundi po ito po ay nakabatay sa kasaysayan ng ating mundo. Merong mga saksi mismo. Kaya ang taong tumatanggi sa salita ng Diyos ay mismong tumatanggi sa posibilidad na mga himala o yung mga supernatural na nangyari noon bilang isang tunay na pangyayari. This is something that science would deny about the supernatural things because of the idea ng materialism. Kung hindi nakikita, kung di naoobserbahan, di nahahawakan, di nadadama, di naamoy, di nalalasahan, that is science. It is limited within the process of observation. So kung di mo naobserbahan, hindi mo mapapatunayan.
limitado doon ng science. Pumunta ka sa National Museum sa Manila. Nakita mo doon yung isang bato. Ano nakalagay doon? Ilang taon na daw yon? 100 million years ago ang age niya. So how they would prove yung age ng ganong bato, yung mga fossils? Eh sila rin na nagsasabi, yung kanilang mga carbon dating ay maraming errors. So dito, anyway, kailangan natin in a way, no? I'm not really well-grounded sa apologetics, but the scripture and the natural revelation ng Panginoon mag-a-attest kung gaano katotoo yung salita ng Panginoon. So let's begin with apostolicity of the script of the gospel. In verse 1 and 2, o pagka-apostoliko ng Ebanghelyo. When we say apostolicity, ito ay nanggagaling sa mga apostol na binigyan ng divine assignment ng Diyos upang dalhin ng Ebanghelyo. Bago natin suriin ang ebidensya, kilalanin muna natin, mga kapatid, yung pinanggalingan, saan nag-originate yung mga mensaheng ito, kanino. Ang gospel na ating pinaniniwalaan, hindi po ito isang human invention, ito ay divine deposit ng Panginoon sa mga apostol. Please take note na ang mga taga-Korinto, sila ay nagdududa sa resurrection at sinisira nila ang pundasyon ng Ebanghelyo. Basahin natin, sinabi sa talata 1, mga kapatid, ngayoy pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Take the word ipinapaalala. Meaning may prior preaching na sa kanila. Nire-remind lang sila ni Apostle Pablo. So dito, sa pag-expose ni Paul sa Corinto, sa mga unbiblical and paganic practices nila, pinapaalala ni Paul bilang preacher sa Corinto, sa Bagong Tipan, yung kanyang authority. So makikita natin in verse 1 and 2, but ito naging apostolic because of its authority. Ito yung evidence, no, yung authentication ng ating gospel. Ito ay nanggagaling originally sa authority ng mga apostol. Kaya sabi niya sa ESV, I preach to you. Uulitin niya yan. So, sa verse 1, basahin pa natin, yan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So, ang tanong, bakit ito naging magandang balita? It would not be a good news kung ito ay hindi nagkaroon ng bad news o hindi magandang balita, dahil ang truth, lahat ng makasalanan, we are deserving for the wrath of God because we are all sinners. At kailangan natin ng manunubos. Kailangan natin ng tagapagligtas mula sa siguradong galit o parusa ng Diyos. That's why it is called gospel. It is good news. Ngayon, tingnan natin sinasabi sa talata 2. In verse 2a, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Again, binanggit to ni Pablo in ESV, I preach to you. So there we have not just a mere clue, but a truth that it is originated from the apostle with all their authority. That I preach to you. So the word I preach to you. So kaninong pangaral at preaching nagmumula ito? Again, mula sa authority ng mga apostol. Bakit? Bakit sa authority lang nila? Because of the issue ng mga false prophet na nagkakaroon sila ng maling pagtuturo, at mula dito makikita natin ang authority ng mga apostol. Sinabi rin niya dito sa Galatians chapter 1 verse 9, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, from whom? From me, who is preaching to you. Sinasabi ni Pablo, let him be accursed. So dito makikita natin, mga kapatid, na ang mga apostol ang divinely appointed ni Kristo na maging authoritative witness para sa gospel. So sa panahon natin ngayon, nakikita natin na wala na mga apostol. And because
wala na mga apostol, o sabihin natin, yung the 12 or all the apostles, na meron ng mga apostol na hindi kasama sa the 12, ito naman ay ibinigay na, no, sa mga may kaloob na magpahayag ng salita ng Diyos. So wala na mga apostol ngayon, pagkat kompleto na ang kapahayagan ng Biblia ng Panginoon Jesu Kristo. So dito makikita natin, basahin natin sa talata 2 uli, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya, or unless you believe in vain. So ibig sabihin, kapag ito ang gospel na hindi galing sa sinabi ng mga apostol, walang resurrection, so it would be a teaching, it would be a faith that is in vain. Kaya ang tanong, ano ang vain dito? Ano yung walang kabuluhan dito? Mga kapatid, functionally, itong mga taga-Korinto, sila ay parang mga Gnostics sa kanilang mga paniniwala. Ginagawa lamang nilang simbolo yung resurrection. Siguro nabanggit ng ibang mga forefathers, pero para sa tingin nila, ito ay isang symbolical lamang, hindi talaga nangyari. The same thing with humanism. Humanism today, they admire Jesus as a good morally teacher, o as a moral teacher, pero itatanggi nila kay Jesus yung kanyang supernatural. Ngunit si Jesus, bilang ating tagapagligtas, nakapagliligtas sa sinabi ng Ebanghelyo, ito ay pinagkatiwala ng Panginoon, hindi po sa mga worldly methods, hindi sa philosophy, hindi sa science, hindi sa politics. I'm pertaining doon sa Roman authority during their time, or sinong Herods ang namumuno sa kanila. So by the authority of Rome, hindi po. Ito ay pinagkatiwala ng Panginoon sa kanyang mga pinili. Diniposito niya ito sa kanyang mga apostol. Kaya nga paalala ni Apostol Pablo sa Galatia, kapag ito ay hindi ebanghelyo na ibinigay namin sa inyo, sumpain siya. So ganun kabigat yung pagiging totoo dapat ng ebanghelyo na ating ibinabahagi, na ating sinishare sa bawat isa. So dito makikita natin na ito ay galing lamang sa mga apostol. So what I'm pointing here, ang nakapagliligtas na ebanghelyo ay ipinagkatiwala ng Diyos sa mga apostol at pinagtibay ng kanilang otoridad. So pinapatunayan ng mga apostol tulad ni Pablo na ang kamatayan ni Kristo at higit sa lahat ang kanyang muling pagkabuhay. So anong pag-asa ang mayroon para sa isang God-man na hindi naghari? Sa isang God-man na hindi o nanatiling patay? Anong pag-asa natin sa bagay na yon o sa Diyos na yon? O isang Diyos na hindi tinupad yung sinabi ng propesiya at siya'y nanatiling patay. So that is the uniqueness of Christianity. Tayo ay merong Diyos na hindi po nanatiling patay. Tayo po ay merong Diyos na nagkatawang tao, sinabi pa ng mga propeta, at yung bawat detalye na sinabi ng mga propeta nangyari sa bagong tipan. Ito ay layunin ng Diyos. Wala to sa mythology, wala to sa philosophy, wala to sa mga kulto, kung paano nila pinipresenta yung kanilang mga Diyos-Diyosan. It is something unique with our Christian faith, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya ang hamon sa inyo mga kapatid, kung tinupad na ng hari ang kanyang pangako, bakit tayo mahihiya sa Ebanghelyo? Kung nagtatagumpay na ang hari, bakit natin ito ay kahihiya? Si Jesus na hari ay tagumpay na. At magtatagumpay pa. So, mabuting balita, hindi lang po ito pinipreach ng mga apostol, ito rin po ay historically attested. Sinabi ng kasaysayan at pinatunayan. So, that leads us to the second
biblical point, attestation of the gospel. In verse 3 to 11, ito'y pagpapatunay ng ebanghelyo, attestation. At matapos natin makita yung authority ng mga apostol, suriin natin ngayon kung ano yung mga ebidensya na nagpapatunay sa kanilang mensahe. So we have limited time to present all the evidences, even corroboration between yung mga artifacts or yung mga research ng science, even, of course, our ultimate authority, the Bible, but ang intention ko lang dito is yung principle na ating pinaniniwalaan with regards with the authenticity of our gospel. Kung titignan niyo po, no, sa background dito sa mga Korinto, may mga Sadducees, of course. Pero itong mga Sadduseo na ito, limitado ang kanilang pagkaunawa sa kasulatan ng mga Hebreo, lalo na sa mga bagay na pagkabuhay muli. So, ang patotoo ng mga saksi, sabihin mga first-hand witnesses. Pag sinabing first-hand witnesses, sila mismo yung nakausap nila, nakita talaga nila, nahawakan nila, hindi yung naikwento lang ng isa. So, tawag doon, second-hand na witnesses. Ito, ang pinag-uusapan natin yung mga first-hand witnessers na nag-ugat sa Christ. Ito yung nag-ugat ng Christianity natin ngayon. Dahil meron talagang mga tao na magpapatunay na si Kristo ay hindi lang isang aparisyon. Siya talaga ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Na si Poncio Pilato ay hindi nagbibiro na wala siyang nilitis na isang totoong tao. Kundi siya talaga ay totoong naging tao. May nilitis talaga si Poncio Pilato. Hindi ito parang really metaphorical lang o symbolical lang o parang apparition lamang yun into Christian history or world history if you want. So dito makikita natin na ang ebanghelyo ay hindi lamang simpleng ipinapangaral o pinipreach. Ito'y mapagtitibay ng kasaysayan. At meron tayo dito mga kapatid, no, na tatlong uri ng patotoo. Na siyang mababasa natin from verse 3 hanggang 10. Isama na natin sa verse 11. Scriptural, historical, and experiential. So pag-usapan muna natin sa verse 3 and 4 is scriptural evidences. Tinupad ng resurrection ang mga propesiya sa Old Testament. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan natin yung salita ng Panginoon. Since we are a Reformed Baptist and we acknowledge the authority of the Scriptures, we go first to the Scripture. Sabi po sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat nang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan. So, syempre, during this time, ang kasulatan, hindi po na isusulat ang New Testament sa panahon nila Apostle Pablo, kasi ito nga yung binabasa natin ngayon. So, he is pertaining to the Old Testament. Meaning, yung kamatayan ni Kristo, sinabi na ng mga propeta from the Old Testament, sa kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinabi ng kasulatan. Very definite, merong taong pinag-uusapan, may lugar, merong oras sa pinag-uusapan na nabanggit even from the prophecies in the Old Testament. Tingnan nyo yung sinabi sa Psalm 16:10. Psalm 16:10, for you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. And it is pertaining to Christ. Hindi nabulok ang bangkay ng Panginoong Hesukristo. We have this evidence na kahit ang mga Roman soldiers ay isinuhulan sila ng Roman government na wag sabihin na wala nang laman yung ataol. Isaiah 53:10-12, Isaiah 53:10-12, yet it was the will of the Lord to crush him.
Again, we are reading from the Old Testament, the prophecies. He was put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. So pertaining to Christ, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressor. And it is pertaining to the suffering of Christ to the cross and his mediatorial work in behalf of sinners, of all the transgressors. Hosea 6:2. Hosea 6:2. After 2 days, he will revive us. On the third day, he will raise us up, that we may live before him. Nasaan ang Panginoong Hesukristo during that time? He is reviving our relationship with our Father. Some would believe na siya ay nandoon, no, sa impyerno. Pero ang nasirang covenant ay sa Father, hindi naman kay Satanas. Yun ang kanyang nire-revive. So this is pertaining to Christ. Nabanggit rin dito on the third day. Sinabi rin ni Jesus ito, even from the narrative of the Gospels, that I will build my temple on the third day. In the great temple ay siya mismo. At ito ay eternal na plano ng Ama. Mga kapatid, hindi ito aksidenteng nagkatugma lamang. Hindi lang ito sa Old Testament. Ito mga narrative na ito, ito mga prophecy na ito po ay nagpatuloy hanggang sa New Testament. So that is secondly, from scriptural evidences, Old Testament, and now secondly, historical evidences. Verse 5 to 8. So dito makikita natin, ito yung mga human witnesses. Basahin natin yung verse 5. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na ang ilan. So he's pertaining sa panahon nila. Of course, lahat ito ngayon patay na. At nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng mga apostol, at sa kahuli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak na wala sa panahon. So hindi natin iisa-isahin yung mga taong binanggit dito, because that is not my intention, but the principle that the gospel is historically attested na mga totoong naging tao. Ang mga eyewitnesses na ito ay nagpapatunay ng accuracy sa kasaysayan ng resurrection ni Christ. Dito nilista ni Pablo yung mga saksi. Una, si Cephas, o si Pedro, o sabihin natin, nangunguna rin siya sa mga apostol. And then, secondly, yung sinasabing the 12, do maraming disciples, meron din mga apostol, pero meron laging the 12 na binabanggit. Kahit nagkulang sila, binanggit rin sa gospel narrative na the 11, but still, that's the title. Kahit magkulang sila, it remains the 12. Okay? Ibig sabihin sila yung inner core apostles na laging kasama sa ministeryo ni Kristo. And then, 500 brothers. And then kay Santiago, kay James. And then, all the apostles. This is what I'm saying, na
pag sinabi natin apostles, 12 lang. Marami pong mga binanggit na apostol sa Biblia that is not included dun sa title na the 12. Okay, parang in a broad ministry ng mga apostles. Then we have the inner core, the 12. And himself, kanino? Kay Pedro. Kay Pablo. On his way to Damascus, ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita sa kanya. Because that's the very requirement, minimum requirement na magkiklaim na apostol. You are first witnesser of Christ. Ikaw ay mismong direct na dinidisipulo, pinapangaralan ng Panginoong Jesucristo. So this refutes Gnosticism that denies the physical reality. May katawan si Kristo na tao. At ito yung denial na turo ng New Age group. They believe na symbolical lang si Kristo. Hindi talaga nagkatawang tao. Ang kasaysayan ay tiyak sa mga salaysay ng Ebanghelyo tungkol sa oras, tungkol sa lugar, tungkol sa panahon, sa lahat ng mga taong nasangkot sa Ebanghelyo. Yung mga bagay nito ay hindi mo makikita sa mythology. So sa mythology kasi, na in-espouse ng liberalism, meron din kasing idea ng resurrection. Pero walang real human attestation. This is something absent to the mythology. And thirdly, experiential evidence. And I'm pertaining about dito sa buhay ni Pablo. Na-experience ni Pablo. In verse 9 to 11, basahin natin. Salita ng Panginoon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Talata 10. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako sila, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. So it is one of the evidences, the power of the gospel. Si Pablo pa lang na dating kaaway ng ating Haring Jesus ng kaharian, ngayon naging lingkod na ng hari. Pumapatay, nag-execute, nagpe-persecute ng mga Kristiyano. Ngayon binago, transform ng Panginoon at siya ay naglilingkod na. Nakita natin na kahit yung pinakamalupit na tao ay maaring baguhin sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. O kung titignan mo, ikaw na yung pinakamasamang taong mag-isip, kung di man ito pinapakita sa iyong gawa. Pero si Pablo, hindi lang sa isip, pati sa gawa, pinakamalupit na pariseyo. Pero binago ng Panginoong Jesucristo. Bakit tayo mawawala ng pag-asa na hindi ka kayang baguhin ng Panginoon? Yun nga yung pag-asa ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya niyang talunin ang kapangyarihan ng kasalanan ng tao na nasa atin. So makita natin the experiential evidence through Paul. Ang kanyang katayuan, hindi naman siya nagyayabang dito na sinabi niya dito sa verse 10, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Alam natin, nabasa natin, ang daming mga epistles o sulat ni Pablo para sa mga iglesia ng Bagong Tipan. Maraming persecution. Ilang beses siyang nagkaroon ng journey. Ilang beses siyang nakulong for the sake of the gospel of Christ. Hindi niya to pinagyayabang pero sinasabi niya na siyang pinakahamak na apostol na manggagawa ng Panginoon, biyaya ng Diyos. Siya'y binago. Subalit hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya, ang nais ko lang sabihin dito mga kapatid, ang pinakapunto, na ang ebanghelyo ng pagkabuhay ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Bagkus,
pinatibay ng mga saksi sa kasaysayan. Nakita niyo po? Na ang ebanghelyo ng pagkabuhay, ng resurrection, it is not the invention of any human being. But it is being ratified by the eyewitnesses during their time. O merong mga pwede mag-deny, may mga di matanggap sa pahayag na ang mga patay ay hindi muling nabubuhay. Why? Because sa panahon natin ngayon, it is not common na merong namatay biglang mabubuhay. That is supernatural, and that is the uniqueness of Christ. He is not common. He is not among the sinners like us. Maganda yung sinabi dito ni Noel Espinosa, sa aming apologetics. The Christian claim is premised on the uniqueness of the person. And therefore, the uniqueness of Christ's event, which includes the resurrection. Hindi siya pwedeng ihanay sa katulad nating mga tao na commonly mamamatay at hindi talaga mabubuhay. Pero may pag-asa tayo na tayo ay muling mabubuhay kung tayo ay na kay Kristo na ngayon ay buhay na buhay, nagtatagumpay at naghahari bilang ating hari. Amen? Kaya ang hamon sa inyo mga kapatid, nakikita ba sa inyong buhay ang kapangyarihan ng muling nabuhay na si Kristo? You're claiming to be Christian, ultimately to be reformed, pero nakikita ba kapag ikaw ay nagkakaroon ng pagsubok sa iyong pananampalataya, even sa iyong buhay, personal man yan, nakikita ba na meron kang Diyos na nagtatagumpay, Diyos na naghahari, Diyos na buhay? Kaya wag tayong mabuhay na parang patay ang ating Diyos sa ating mga patotoo. Huwag nating itanggi ang muling pagkabuhay ni Kristo. Paano? Sa pamamagitan ng pamumuhay na tila hindi tayo tinubos. Mga kapatid, mga mananampalataya, kung naniniwala ka na makapangyarihan ang pagtubos sa iyo ng Diyos, hindi po imposible ang pagbabago sa iyo ng Diyos. Hindi po imposible ang pagliligtas sa iyo ng Diyos. Wala tayong ginawa, wala tayong merito para ito ay maangkin. Ito ay sa biyaya lamang ng Diyos. Ibinigay niya sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya, nasisiguro mo ba na ikaw ay may kaligtasan at tatanggapin sa kaharian ng Diyos? Ito ang panawagan sa ating lahat. Huwag natin i-goal, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pananampalataya o sa paniniwala. Huwag natin i-goal na maging member lang ng church o maging worker sa iglesia. Ang mahalaga, sabi ni Pablo sa talata 3, dito sa ating kapitulo, ang mahalaga na kanyang natanggap, meron tayong pananampalataya, pagtitiwala sa natapos na gawa at persona ni Kristo. Para bang sinasabi ni Pablo, pagtapos natin pag-usapan yung kapitulo 1 hanggang 14, pinakamahalangga, mababaliwala lahat yan kung wala kang tunay na pananampalataya kay Kristo na namatay sa krus. Sabi niya sa chapter 2, we preach Christ crucified, at nabuhay, at nagtagumpay, at gumawa ng propesiya, ng tipan mula pa sa Old Covenant, ngayon, kanyang pinagtagumpayan yun. And that's the foundation of our faith, of our hope, na kung si Kristo ay tumupad ng tipan na ito, then our life is victorious because of Christ. Hindi natin ito gagamitin sa prosperity preaching na victory, pero yung ating espiritu naliligtas niya, tinubos niya mula sa kasalanan. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa buhay na patotoo, na sinasabi na pinapatunayan ng banal na salita ng Diyos. Kaya ang tanong, meron ba tayong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos? Masyado tayong naaakit, masyado tayong nag-aasam sa mga talento, sa mga kaloob, pero hindi natin na-appreciate yung bakit kailangan na magkaroon ng muling pagkabuhay ni Kristo.
At bakit hindi tayo lumalago kung matagal ka ng mananampalataya? Nakakalungkot, baka hindi talaga tayo mananampalataya. Bakit? Dahil hindi ka nagkaroon ng tamang pagkaunawa kay Kristo na nag-iisang daan, nag-iisang taga-pamagitan, mediator. Walang magagawa ang iyong kabutihan. Walang magagawa na minsan ikaw ay kinausap ng isang pastor o isang ministro at pinasunod ka sa isang panalangin. Ikaw lang ang nagdesisyon sa iyong kaligtasan. At ito'y ibabrag mo, pagmamalaki mo sa Diyos. Kasi po, Panginoon, tinanggap kita. Sabi, tanggapin daw kita bilang aking Diyos sa pagligtas. Hindi ikaw ang magdidesisyon sa iyong kaligtasan. Biyaya ng Diyos lamang. Kapag ilapit ka ng Ama kay Kristo, Juan 6:4, doon ka lamang makakalapit sa Kanya. Tayo'y makasalanan. And by default, sabi sa Roma, tayo ay hindi humahanap sa Diyos. Ayaw natin na tayo'y kontrolin, lalo na ng isang tunay na Diyos. Gusto natin tayo maging boss ng ating sarili. At yun ay papunta sa damnation. Ngunit salamat kay Kristo na nagkatawang tao, tinukso ngunit hindi nagkasala. Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Lahat tayo ay mga transgressor ng mga batas ng Diyos. Lahat tayo ay mga magnanakaw. Lahat tayo ay mga sinungaling. Lahat tayo ay mga mapanlabis. Pero si Kristo, ayon sa Galatia, siya ay pinanganak sa ilalim ng batas, nabuhay ng perpekto, tinukso ngunit hindi nagkasala, pinako sa krus para siya ang magbayad ng iyong kasalanan. Namuhay siya ayon sa batas para yung hinihingi ng Diyos na magkaroon ka ng perpekto at banal na pamumuhay, di mo kayang gawin. Si Kristo ang namuhay para sa iyo. At para lamang, ayon lamang sa pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil naniniwala ka sa persona, sa gawa ni Kristo, sa nataos ang gawa, sa Kanyang persona bilang tanging anak ng Diyos, tanging tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan, mediator. Hindi ang iyong pastor, hindi ang iglesia, hindi si Mary, hindi kung sino man. There is only one mediator, our Lord Jesus Christ, sabi sa Hebreo.